Yan. So, dito po no, sa pag-uusapan natin ngayon, it is about biblical fasting. Or what is fasting in the Bible? Pag tinignan natin sa Bible, ano ba yung mga fasting? Sino ba yung nag-fasting? Bakit sila nag-fasting? Ano ba yung commandment ni God about fasting? Si Jesus, no, sinabi niya doon sa mga disciples niya na whenever you fast, no, whenever you do this, okay? Meron siyang instruction about fasting na hindi po siya basta one-time event lang, ganyan. It's actually part of a lifestyle. Merong mga churches na yung fasting nila every week talaga. Merong mga nasa practice na po nila na mag-fasting sila every Wednesday o kaya every Saturday, something like that. Pero namang iba, once a year, ganun. So, fasting, first and foremost, is a spiritual discipline na kung gagawin po natin siya, it has to be in the leading of the Spirit. It has to be from the Lord. Hindi lang po siya, oh, dahil sabi ng pastor, mag-fast tayo, magfa-fast tayo. So, of course, merong mga corporate fasting, just like what we are gonna do as a church, meron din po tayong gagawin na ganyan. So, we want everyone na kung magfa-fasting po tayo, naiintindihan natin kung ba't natin siya gagawin. Hindi lang natin dahilan na kaya kami nag-fasting kasi sabi ng pastor. O kaya kami nag-fasting kasi nakaschedule na kami sa church na magfa-fast. Okay? So meron tayong titignan na mga instances sa Bible kung bakit nag-fasting yung mga tao. Okay? So tingnan po natin to. Merong nag-fasting for repentance and for national crisis. Okay? So naniniwala po ako na doon sa part na national crisis, nakaka-relate po tayo dyan bilang mga Pilipino. Kumbaga, baka nandun na nga tayo sa tanong na, Lord, kailan ba matatapos yung national crisis namin? Parang lagi na lang kami national crisis. Lagi na lang kami pinagdadaanan ng ganito. No? So, si Moses sa Deuteronomy 9 verse 18, sabi doon, I did neither eat bread nor drink water because of all your sins which ye sinned. Okay? So, nagpa-fasting dito si Moses para dun sa mga tao po na pinagpipray niya. He was calling for repentance. Kung hindi pa po natin alam yung repentance o dapat po tayong ma-remind na yung repentance po is yung pagtalikod sa lumang buhay. Pagtalikod po sa kahapon, hindi na natin gusto maging ganun pa ang buhay po natin. Ang nais po natin is yung buhay na nakalulugod sa Panginoon. So, yung repentance, tatalikod yung tao mula sa kanyang buhay lang, kasalanan. Okay? So, we see in the book of Deuteronomy na ganun yung klase ng fasting na ginawa po ni Moses. He was fasting so that the people will repent. Sa atin po kasi mga kapatid, no, dapat maintindihan natin na unless si God yung magbago sa tao, hindi talaga siya magbabago ng lubusan. So, it's important for us to understand only God can change a human being. Only God can change the people around us. Only God can change us from the inside out. Hindi po tayo mababago just because umatid lang tayo ng church, may bago na tayo, pwede na bago yung schedule mo. Pero yung magbago talaga tayo, mag-repent talaga tayo is a spiritual matter. No? So, ano ginawa ni Moses? Nag-fasting siya, pinag-pray niya yung mga tao. Kasi alam niya na wala sa kapangyarihan niya na magbago ng kung sino man. Okay? Sa Jonah chapter 3 verse 5, may kita na natin doon yung mga tao po sa Nineveh. Sino ba yung mga tao sa Nineveh? Ito po yung mga tao na kung saan sila daw ay napakasasama ng mga tao. Ayaw pa nga ni Jonah pumunta doon eh. Kasi ayaw niya magbago yung mga tao na yun. Kasi nga, ang sasama nila. Para sa mata ni Jonah, walang kapatawaran dapat yung mga tao na yun. Pero sabi dito, the people of Nineveh believed God and proclaimed a fast. Okay? From the greatest even to the least. Ibig sabihin, nung pinapunta ng Diyos si Jonah doon sa mga tao ng Nineveh, preach niya yung salita ng Diyos. Okay? Preach niya yung kaligtasan na sa Panginoon lang manggagaling. Sinabi niya sa kanila na kailangan yung magbago, mali yung buhay ninyo.
Ano nangyari? Yung mga tao, nagsimulang maniwala sa Diyos. Naniwala sila sa Panginoon, nag-proclaim sila ng fasting. Okay? Kasi yung pagpa-fasting nila, doon nila hinihingi sa Panginoon na mabago yung kanila pong buong lugar. No? Magbago talaga yung mga tao po doon. A national repentance. Imagine na lang natin po, no? What if that happens sa Pilipinas? Imagine niyo na lang kung ang i-declare sa Pilipinas hindi martial law kundi fasting, di ba? A nationwide fast declared by leaders of the nation. Grabe siguro yung magiging impact sa bansa po natin, ano? Malamang mas may pagkakaisa, mas may pagkakaayos, mas mapapaganda yung direksyon at takbo ng bansa. So, let's keep praying for our nation. And with that, why don't we pray right now? Lord, salamat po. Ngayong gabi pinag-uusapan po namin to, there is repentance, there is national crisis na dahilan para ang mga tao ay mag-fasting. Ngayong gabi, iniintindi namin, Panginoon, yung kahalagahan ng fasting. Iniintindi po namin na maging sa bansa po namin ngayon, lalong-lalo na, we need repentance. What will truly change our nation are real repentant leaders. Marami pong salamat, Panginoon, that even whatever crisis na meron kami as a nation, maaari namin pagkatiwala sa iyo, hindi man sa kakayahan namin na mababago po ito, but God, you can still do something about it. May magagawa ka pa po, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Tignan po natin yung kasunod, no? In 2 Samuel chapter 12, verse 16, si David sa Bible, nag-fasting din siya. At ano po yung fasting na kanya pong ginawa? Sabi po dito, David besought God for the child, and David fasted and lay all night upon the earth. He was fasting because he was praying for his son. He was fasting because something happened sa anak niya and gusto niyang mabuhay. Gusto niyang gumaling. Nag-fasting siya. Okay, so it's an intercession. There's a personal crisis. Something is happening. Gusto niya na ipagkatiwala itong sitwasyon na to sa Panginoon. Okay, fasting. Yung ginawa ni David. Ano pa? Sa Esther naman, chapter 4, verse 16, si Esther, si Mordecai, at saka yung mga Hudyo, noong time na yun, nag-fasting sila. Bakit? Because there is a threat. Merong threat sa kanilang mga kababayan. Papatayin sila doon sa lugar kung nasaan sila. No? Si Haman, yung may kagagawan. Gusto silang tapusin lahat. Ngayon si Esther, siya po yung sinabihan sa Bible na sabi ni Mordecai, what if you were actually born, you were called for such a time as this? Etong panahon na to, itinakda talaga ng Panginoon na ikaw, yung nandyan sa posisyon na yan, ikaw yung pinili ng hari, asawa ka ng hari, ikaw yung magiging dahilan para magkaroon ng kaayusan dito sa nangyayari sa atin ngayon. Pero anong ginawa ni Esther? Sabi niya, mag-fasting kayo. Ipag-pray natin lahat ng to. So makikita po natin dito that fasting is really relying on the power and the strength of God. Fasting, hindi po siya nakasalalay doon sa kakayahan natin bilang tao para baguhin yung sitwasyon, para baguhin yung kalagayan ng mga nararanasan natin. Of course, bilang tao, posible naman na may magagawa pa rin tayo. Pero yung nagagawa po ng tao, hanggang saan lang ba yung kaya natin gawin? Of course, we can always give our best. But when we fast, we are giving our best, but at the same time, humbling ourselves before God. Nagpapakumbaba tayo sa Panginoon pag nagfa-fasting. So, nakita natin po dito, no? Sa sabi ni Esther, yung fasting is fast for me and neither eat nor drink for 3 days. Hindi daw sila kumain at hindi daw sila uminom for 3 days. Yun po yung fasting. Okay? Some people are doing fasting today for health reasons, no? Which is makita naman natin, meron talaga naman siyang benefits yung pagfa-fasting para sa katawan ng tao. People who usually fast, mas maganda yung takbo ng mga chemical sa katawan po nila. People who usually fast,
mas maayos yung kanila pong kalagayan ng kanilang kalusugan, no, compared to the regular na hindi nagfa-fast or hindi pina-practice yung tawag dito, pag-abstain sa pagkain. Kasi nga, ang tao ngayon, lalong-lalo na sa panahon natin, mahilig talaga kumain ng kumain. Okay? So, dito, sa portion na to, makita natin, it's about intercession. Ano po ba yung intercession? You are praying for someone. Okay? Si David, praying for his child. Sometimes we are fasting because maybe we're praying for a family member, whether Christian siya or hindi. Just praying for them. Really wanting to pray for them. But we have to understand na ang fasting po, hindi ito pinipihit mo yung kamay ng Diyos para may gawin siya sa sitwasyon na yun. Hindi ka po nagfa-fasting, hindi po tayo nagfa-fasting para sabihin kay Lord na, oh Lord, nag-fasting ako dapat may mangyari. Lord, nag-fasting ako dapat gumaling tong tao na to. No. Because fasting is trusting God. Fasting is humbling ourselves before God. Fasting is surrendering to the Lord. Okay? Kaya meron tayong intercession. It's giving to God also yung mga personal crisis na meron tayo. In this case, si Esther, meron siyang purpose. Maybe, yung iba sa atin, no, meron, alam mong meron kang panawagan sa Panginoon. And tinuturo naman sa atin sa Bible na if, two or three agree for something here on earth, it will be agreed upon in heaven. Ano daw yung pakawalan dito sa lupa, ganun din sa langit. Kung ano daw yung i-bind natin dito, i-bind din sa langit. And whenever we are praying together, there is agreement, merong kapangyarihan. Kaya nga, isa po sa mga reminder talaga natin sa church para sa mga pamilya gather your family to pray. It's always good to gather your family to pray about the things that you need. Pray about yung mga goals nyo as a family. Pray for the vision. But most importantly, ang halaga din po na pinapanalangin din natin yung purpose. Yung purpose sa tahanan, purpose ng bawat isa sa pamilya. Like yung tinuro ko po nung Saturday na sa service po natin. Train up a child in the way they should go so when they grow up, they will not depart from it. Bakit ang halaga na yung bata, lalaki siya doon sa direksyon na gusto sa kanya ng Panginoon? Gusto natin lumaki yung mga bata doon sa direksyon kung saan doon talaga siya ni Lord gustong pumunta. Ma-fulfill niya yung purpose niya, ma-fulfill niya yung panawagan niya, lumakad siya sa buhay na hindi siya, kasi isip natin, yung maligaw, yung bata, yung maligaw na in the sense na naging magulo yung buhay niya o kaya magulo na hindi niya alam kung anong gagawin niya sa buhay niya, mapapariwara siya, ganyan. Pero ang sinasabi po natin dito is, pwede kasi na may mga bata na mukha namang maganda yung tinatahak niyang landas. Pero tatanungin mo, ito ba yung makakapag-fulfill talaga sa kanya? Ito ba yung panawagan ng Diyos sa kanya? Or maganda lang talaga to? Sometimes, alam niyo po, yung isang pinaka nakaka-distract na bagay, hindi naman yung mga masasamang bagay Ang nakaka-distract minsan yung mga magagandang bagay. Ang nakaka-distract para makita mo yung pinakamabuti na gusto ng Panginoon na lakaran natin, hindi naman yung pangit na bagay yung nakaka-distract Usually, ang nakaka-distract magandang bagay din. Parang pwede naman yun Okay naman yun Ba't kaya hindi ako doon lumakad? So, in this way, when we are fasting, it helps us na mas makita ano ba talaga yung gusto ng Panginoon na malakaran natin. Ano ba talaga yung gusto ng Panginoon na maging buhay natin. Okay? So, we are fasting to seek God, to seek yung strength that is coming from Him. Kasi pag alam mo yung purpose na meron ka, pag alam mo yung panawagan na meron ka, maiintindihan mo na
Hindi ganun kadali na lakaran yun. Kanina bago mag-start, no, habang nandito po, pinag-uusapan namin nila Peter, nila Pastora na paano mo malalaman yung will ni God sa buhay mo? Paano mo malalaman kung will ba ni Lord tong bagay na to or hindi? So, one thing, malalaman mo kung will ni Lord yan, kung mas nilalapit ka ng bagay na yan kay Lord. Kung habang ginagawa mo yung isang bagay na yan, lumalayo ka sa Panginoon, baka hindi yan yung will ni Lord sa'yo. Kahit na gaano pa yan kaganda. Pangalawa, habang ginagawa mo yung bagay na yan, pinaperso mo yung bagay na yan, lalo ka bang nagiging Christ-like? Lalo ka bang nahuhubog doon sa ugali na katulad ng kay Kristo? Nagiging Christ-like tayo? Or lalong lumalabas yung sarili mong ugali? Mas lalong lumalabas yung kamunduhan kaysa sa kabanalan. Doon mo makikita if that is the will of God or not the will of God. Isa yun sa mga bagay na pwede natin tignan. So, also, when we are praying for people, dito nga, intercession and personal crisis. So, for this portion, again, we're gonna pray. Ipagpe-pray natin, I'm gonna give you some time, 30 seconds, to pray for someone that you feel like you need to pray for them right now. Whether yan ay asawa mo, anak mo, pinsan mo, kamag-anak, kapitbahay, katrabaho, just one person. One person who may be going through a crisis or is being challenged sa season na to. Sige po, for 30 seconds, I want you to pray for that person. Sige po, last 10 seconds. Sige po. Yan, I hope you have prayed for the people na nire-remind sa inyo ng Lord. Because in our time of fasting, this is allowing ourselves to think less of ourselves. Kapag tayo po ay nagka-fasting, we're not focusing on ourselves. Pag nagka-fasting tayo, nilalagay po natin yung focus natin kay God. Fina-focus natin yung sarili natin sa pagmamahal ng Diyos. And when you are filled with the love of God, hindi pwede na hindi mo mararamdaman yung pagmamahal niya para sa ibang tao. Ang isang tao po na genuinely lumalapit sa Panginoon, hindi pwede na hindi kanya ilalapit sa iba. Hindi pwede na hindi kanya i-remind na ipag-pray mo yung ibang tao. No? And that is called intercession. Right? That is called praying for others. Bridging the gap. Lalo na doon sa mga tao na hindi nila kayang ipag-pray yung sarili nila ngayon. No? So, yan. I hope you're getting something. Question po so far sa pinag-uusapan po natin. Meron po ba? You can raise your hand kung meron. Wala naman po so far.
Dito, baka may question. Malinaw naman. I-gets naman. Sige. Tuloy po tayo. Hey, next po, no? Ayan. There's a fasting for morning. Ibig sabihin morning, umaga, hindi po. Ibig sabihin po ng morning is in pain, no? There's a time of pain, there's a time of suffering. Okay? So, si David, 2 Samuel chapter 1 verse 12, they mourned and wept and fasted until uh, even for Saul and for Jonathan his son. Dito po si David, he was grieving because of Saul, yung naunang hari sa kanya, and for Jonathan, his very close friend. Okay? Dito naman, si David din, nag-fasting siya. Mahilig mag-fasting si David, no? 2 Samuel 3 verse 3 to verse 35. So do God to me. Sabi niya sa sarili niya din, no? Sabi niya, if I taste bread or ought or something else, no, till the sun be down. So he's saying the Lord, hindi siya muna kumain. Okay? So he just spent his time in fasting. He just spent his time praying to God. Instead of mag-focus lang siya in morning for the loss or thinking about how painful it is. Alam niyo po, normal naman po na masaktan tayo. Normal naman para sa bawat isa to be in pain. But in our fasting, God is not making the pain lesser, but He's allowing us to see beyond the pain. He's allowing us to see beyond the weight, yung bigat ng kalungkutan na yun. Reminding ourselves that He is greater. Reminding ourselves that anong meron tayo, sinong nakakasama natin, they don't belong to us, they still belong to God. Our family, our children, our friends, kung sino man. I know for sure mas madali tong sabihin kaysa kapag ka nandun ka na sa sitwasyon na yun. But in your time of fasting, you are surrendering to the Lord the pain that you are experiencing. You are surrendering to the Lord the suffering that you are going through. It may not be the usual thing na gagawin po natin. Sa iba nga, di ba, sa either magsistress eating sila o kaya, nalulungkot ka, kainin mo kung ano yung gusto mong kainin, di ba? Kung masaya ka, pag nagsasamgyup ka, masaya ka, pagka nagsisweets ka or whatever. So, you do what you want to do, no? Usually ganun. Pero ito, when there's mourning, when there's pain, you come to God. And it's just like telling the Lord, di ba? Katulad ng sinasabi po sa salita ng Diyos na to live is Christ, to die is gain. When I lose things, I count it all as loss, sabi ni Paul. Kung ano yung meron ako. Okay lang. I give it to God. I surrender it to God. Kasi alam ko, at the end of the day, lahat naman ako, anong meron ako, kay Lord naman talaga to. Okay? Sabi dito si Daniel naman, no, in the book of Daniel, Daniel chapter 10, sabi doon, Daniel was mourning 3 full weeks. Dito po nanggaling yung 21-day fast. 21 days of fasting. He was just mourning. Bakit siya nagmo-mourn? Bakit siya nagpe-pray? Okay? Because he wanted to understand something. He was seeking God. Kasi nga, kapag hindi niya naintindihan yung vision, pag hindi niya naintindihan yung dream, there are wise men or there are other people who will die. So he was mourning. He was carrying the weight of the situation, pero binigay niya to sa Panginoon. Alam niya kung gaano kabigat yung sitwasyon, pero sinasabi niya sa Panginoon na, Lord, I know ikaw lang yung may kakayahan na alisin kami dito. Lord, alam ko mabigat yung pinagdadaanan namin, delikado kaming lahat dito, pero magtitiwala kami sa iyo, kaya mo kaming isalba sa lahat ng to. No? So as a time of mourning, it's a time of maybe pain or suffering for the believer side naman to. Tayo na mga nananampalataya. It's not for other people, but it's for us.
So, this is how we embrace yung pain. This is how, kasi hindi naman po pinangako ng Diyos na pag naging Christian tayo, hindi na tayo masasaktan. Hindi naman po pinangako sa atin na pag naging Kristiyano tayo, wala na tayong mga pagdadaanan sa buhay po natin. Habang nandito tayo in this a fallen world where people make mistakes, people sin, people hurt one another, habang nakatungtong ang mga paa po natin sa lupa, meron at meron talagang mga pagkakataon tayo may masasaktan. And the Lord is showing us a way to deal with pain, to deal with suffering. Sometimes, ang pamamaraan po is through a fast, through fasting. Kaysa magwala tayo, kaysa magalit tayo, kaysa ibuhos natin yung ating lakas sa pagko-complain, bakit ganito ang buhay, bakit ganito ang nangyayari, bakit ganito siya, bakit ganyan siya. Maybe it's time to fast. Why don't we pray one more time? This time focused on pain. Heavenly Father, we pray sa oras po na ito. Kung meron man sa amin is going through pain in life, and maari ang dami naming nararamdaman, ang dami, may mga bagay kami pinagdadaanan, and we don't know for sure how to respond to it. Pero ngayong gabi, you're showing us an option. Hindi mo to ginawang law, hindi mo to, Panginoon, ginawang batas na dapat kaming mag-fast. In a sense na automatically, pag malungkot kami, dapat mag-fasting kami. But you're showing us a way to respond. So, nasa sa amin pa rin, Panginoon, kung magpa-fasting kami or hindi. But if there is anyone here who had gone through so much pain, and you are here tonight joining us for this session, Lord, salamat po. Because you're giving us hope. You're giving us life. You're setting us free in the name of Jesus. Whoever's been mourning for a long time, suffering through anxiety, depression, or whatever stuff, traumas in life, in the name of Jesus, we are claiming healing and freedom tonight. In the name of Jesus, by the blood of the Lamb, naniniwala kami, Panginoon, sa kapangyarihan mo, O Diyos. Hindi sa sarili namin mga kalakasan, hindi sa sarili namin mga salita. But God, because you are a merciful and a loving God, we are appealing, Lord, that you are the God who sets us free. Yes. So kung meron man sa amin, Panginoon, matagal nang nabubuhay sa sakit, matagal nang nabubuhay sa kabigatan ng buhay, we are praying and declaring freedom in the name of Jesus. We are speaking over every anxiety, over every thought of depression. We cast it out in Jesus' name. We bind these strongholds over every thought. We pull it down right now. We bind it, we pull it down, and we cast it out. Sa pangalan ni Jesus, walang kahit na anuman ng mga bagay na hindi nagmula sa Panginoon, lalo na ang mga alaala ng trauma, mga masasakit na salita, mga bagay na nagawa that keeps on haunting us, Lord. We render it captive right now. In the name of Jesus. Sinusuway at pinalalayas namin ito sa iyong mga isipan, mga puso, sa iyong mga buhay. We are not called to live in this pain and suffering. But you've called us, Lord, you've called us not to be a victim, but you've called us to be victorious. And we only are victorious in you, Lord. Amen. Thank you, Jesus. In Jesus' name, amen. Amen. I don't know who have been experiencing that, pero the reminder of God in the Word is that, we are, there may be pain in the night, there may be sorrow, but joy comes in the morning. Amen. May mga painful experiences, may mga crying, may mga moments of sorrow, but joy comes in the morning. Every day, it's available for us.
Okay? Maybe someone is being called today to fast because baka ang ginagawa natin is ini-embrace natin ang ini-embrace yung feelings of suffering. But God is telling you that in your fast, you let it go. And you let God embrace you instead. Hayaan mo ang Diyos ang yumakap sa iyo. I just wanna give this encouragement today. Kaninang kaninang hapon, lumabas na si Mommy sa hospital. Praise God. So yung mama ni Pastora says, has been hospitalized for a few days. Simula Friday, no? 1 week. Mag 1 week na sana bukas. Praise God. And ilang days po siya sa St. Luke's. So alam natin, mahal doon. Alam natin, hindi biro yung bill. But lumabas si Mommy kanina na ang binayaran niya lang is 12. Tama? 12,000 pesos. Praise God for the provision. Praise God for the wisdom. Praise God for people who helped out. And the doctors na nag-check sa kanya. And we are really thanking the Lord para sa mabuti niyang kalusugan. I don't know kung para kanino yun ngayon. Maybe you have a family member na may karamdaman ngayon, someone who's going through something. But let this be an encouragement din po para sa inyo. There is healing in the Lord. Amen. There is recovery. There is provision. If provision is what you are praying for, there is provision in the Lord. Magpo-provide si Lord sa mga pangangailangan po natin. Praise God. Amen. Let's thank God for that. Thank you, Lord. Thank you, God, for what you did. Yan, nakalabas na si Mami sa hospital. Tuloy po tayo. Okay? Merong mga fasting po sa Bible that is about seeking guidance. Okay? Seeking guidance. Ano ibig sabihin nito? In Ezra, chapter 8, verse 21, sabi doon, I proclaimed a fast that we might afflict ourselves before our God to seek Him a right way for us. Ano ibig sabihin po nun? Ano ibig sabihin afflict ourselves? Hindi po nila sinaktan yung mga sarili nila. Ang ibig sabihin lang po nung afflict ourselves is nag-fasting sila, di sila kumain. Okay? Hindi po ito yung sinusugatan yung sarili, pinapahirapan yung sarili in whatever practices. It's just fasting. Okay? It's fasting. So, for themselves, before God. So, yun po yung napakahalaga sa fasting. To do it before God. Ano ibig sabihin po nun? Hindi tayo nagpa-fasting para i-broadcast sa mga tao na, "Hoy, everybody, I'm fasting." Tignan nyo ako, nagpa-fasting ako kasi banal ako. Tignan nyo, nagpa-fasting ako kasi sumusunod ako kay Lord. No, fasting is always only before God. So it really matters sa atin na pagpa-fasting po natin is hindi siya yung binobroadcast natin sa mga tao. Kung may magtanong, are you fasting today? Opo. Just be honest about it. But for us to say na, oh, fasting kami, ito ginagawa namin, no? It's not a selfish or a prideful act na ipabubunyag natin na fasting kami, kayo hindi, kami nagpa-fast. That's not the case. Ang fasting lang po natin, focus on God. Okay? So bakit? So they were seeking God for a safe journey, okay? Coming home from exile. Sa ibang version nakalagay, there by the Ahava Canal, I proclaimed a fast so that we might humble ourselves before our God. Yun po, no? Keyword. Humble ourselves. That's what fasting is about. Humble ourselves before our God and ask Him for a safe journey for us and our children with all our possessions. So, seeking guidance and protection from God. Maybe you are in a season of transition, whether that is metaphorical na transition na kumbaga from one season to another, or yan ba ay transition na talagang mula sa isang location papunta sa next location. I don't know what it may be para po sa inyo. But if you're going through that, it's good to fast from one season to another. I remember
Ang isa pong hindi ko makakalimutan na fasting sa buhay ko, siguro dalawa yung pinaka naalala ko. Yung unang-una na fasting is yung nag-fasting ako to seek God. But in that fasting, for first time ko na 3 days mag-fast. Liquid fast. Ibig sabihin for 3 days, tubig lang talaga. Tubig tsaka sabaw ng buko. Yan. Tubig tsaka sabaw ng buko. Tapos in the fasting po na yun, I'm seeking God, doon naman nilagay ng Lord sa heart ko po yung compassion. Compassion para sa mga kabanda ko, sa mga kaibigan ko na sinabi ng Lord, paano sila kapag hindi nila ako nakilala? No? Pag di nila nakilala si Lord. So, after nung fasting na yun, mga kapatid, I really sense na naglagay si Lord ng courage sa heart ko to go out and reach out to my friends, reach out to my bandmates na ngayon po, mga pastors na rin, most of them. So praise God na uh, may mga ganun pong nangyayari pag nag-fasting tayo. No? So, next naman no, is for Nehemiah. Ay, sorry. Yung isa pa pala. Yung unang fasting ko na yun, yung pangalawa na fasting na alala ko, is nag-fasting po ako for 7 days. 7 days fasting bago po kami ikasal ni Pastora Ses. So, yung 3 days na fasting ko po, pumunta po ako sa Prayer Mountain. 3 araw ako nasa Prayer Mountain. Doon ako natulog. Okay? Doon ako nag-pray. Sabi ko, Lord, tama ba to? Yung prayer ko po is, Lord, alam ko bagong season to, alam ko hindi ko kaya, alam ko namang tama yun, alam ko po tama yun. Sure na sure naman ako, di ba? Baka siya nga nag-pray ng ko tama ba eh. Pero naniniwala po ako na tamang desisyon, no, na kami mapagpakasal. Tapos, sabi ko, Lord, alam kong hindi ko kaya na maging mabuting tatay, maging mabuting asawa, nang ako lang. So I fasted for 7 days. So 3 days sa Prayer Mountain, 4 days sa bahay namin. And then after nun was our wedding. That was just a few days before our wedding day. So hindi yun para sa tutuloy ko ba or hindi, hindi po. It's just that inaccept ko na, ito talaga yung season, ito na yung parating, at inaccept ko rin na bilang tao, kulang ako kung wala si Lord. Hindi ko kayang maging mabuting tatay, hindi ko kayang maging mabuting asawa kung ako lang. Pangatlong fasting na di ko makalimutan is when I was in theology school, no, ano ako pinag-aaral ng theology, ilang beses na ako po ay nag-21-day fast, nag-7-day fast. Kaya pag uwi ko nun, mas maliit pa yung legs ko sa legs ni Lori talaga. So, ang payat ko, sobrang payat ko pag uwi. No? And, pero yung time po na yun, naranasan ko talaga na yung prayer, yung strength from the Lord, maliban sa mahal yung pagkain sa Singapore. pero pero uh, hindi lang siya para makatipid do. Pero nag-fasting talaga ako because I really needed to be closer to God. Bakit po? Naniniwala ako na kung ang tinanggap ko lang is more of the information and the knowledge, baka umuwi akong mayabang. Baka umuwi akong hindi ako maglilingkod. Siguro pag uwi ko, medyo mayabang pa din ako, no? Pero, pero, dahil, ewan ko ba, pero, andun yung pagbabago at paghuhubog ng ibig sabihin, andun po yung pagsuko sa Lord. And I saw that how God prepared me na habang nandun po ako sa pagplant ng church dito sa Pilipinas. And, ayun nga po, no? Naniniwala ko nakatulong din yung fasting na yun eh. To be so sure na ito po yung gagawin ko. Na uuwi ako ng Pilipinas kasi maitatayo yung Unbound. So whatever offer na meron doon sa Singapore, graphic designer na trabaho, drummer ng Planet Shakers, maging pastor sa ibang church, no? Kahit merong mga ganong opportunity sa Singapore, ang saya siguro maging drummer ng Planet Shakers. Pero kahit may ganong opportunity, alam ko rin na uuwi ako ng Pilipinas because God had made it clear. There was a clear guidance, there was clear instructions because of a surrendered life, a life of fasting. Hindi ko po itinataas yung sarili ko dahil ako lang po ito.
Pero itinataas ko yung kapangyarihan ng Diyos na gabayan tayo kung magpapagabay ka lang. Kung merong susuko at kung merong makikinig talaga sa Kanya, magsasalita naman si Lord eh. Mangungusap talaga si Lord. Naniniwala po ako na di totoo na di ako nakakausap ni Lord. Alam niyo po, laging nangungusap si Lord. Hindi lang tayo laging nakikinig. And in our time of fasting, mas lumalakas yung spiritual natin ng mga senses. Pag nagfa-fasting tayo, mas nakakapakinig ka ng tinig ng Panginoon, mas nararanasan mo yung presensya ng Diyos, di ba? Mas naiintindihan mo yung salita ng Diyos. Di, pag nag-fasting ka, pag nagutom ka, di ba, maya, magutuman ka, mabaliw ka, di ba? Ganun. Pero alam mo mga kapatid, no? Possible naman talaga makapag-fasting ng maayos. Meron, of course, meron talagang may ibang mga tao na hindi talaga nila magagawa na makapag-fasting ng matagal. Pero I believe with someone na willing, kung may tao na, Lord, gusto ko talaga na maranasan ka sa fast. And I really sense that you're leading me to do this. Bibigyan ka ng kalakasan ni Lord. The Lord will sustain you in the fast. The Lord will be with you in the fast. Ganun siya. Sasamahan niya po tayo. Amen? So, ano pa? Kay Nehemiah, sabi dito sa Nehemiah chapter 1 verse 4, I sat down and wept and mourned. He cried out certain days and fasted and prayed before the God of heaven. Bakit? Ano naman yung dala-dala ni Nehemiah? Bakit siya nag-mourn? Bakit siya nag-fast? Because of the walls that were broken. The broken down walls of Jerusalem. Bakit po? Pag broken down yung walls, ibig sabihin, vulnerable sila sa atake ng kaaway. So, same thing with us, no? Maybe you sense na, bakit kaya ganun sa family namin? Parang lagi na lang kaming may atake ng kaaway. Parang lagi na lang kaming merong problemang pinagdadaanan na parang ang hirap-hirap na hindi namin maintindihan paano ba ito nakapasok? Paano ba ito nangyari? Maybe there are spiritual walls, no? Spiritual coverings na merong butas na nakakapasok yung enemy. And God is calling us. Maybe there are people here na kasama po natin sa class today na tinatawag tayo ni Lord to rebuild the walls. And at the same time, sa pag-rebuild natin ng walls, gusto niya na gawin natin to with His guidance. Kung paano ba tong dapat buuin. Kung paano ba tong dapat simulan. Ano yung mga tamang pundasyon para maging matibay yung binubuo po natin. Okay? So, we want to establish protection over our family, spiritual protection. No? Matanggal yung mga strongholds sa mga families natin, sa mga tahanan po natin. At maging protektado yung bawat isa by the Spirit of God, and by the power of God. So si Nehemiah, hindi lang siya basta, okay, may problema, may butas, basag-basag yung mga pader, okay, tara, gawa tayo guys. No. Nakita niya na merong kailangang gawin, pero hindi niya muna agad ginawa. Dinala niya ito sa Panginoon sa panalangin. Naramdaman niya yung need. Nakita niya yung need. Pagkatapos doon, nagpag-guide siya sa Panginoon. Paano ba to dapat pong gawin? Paano ba tong dapat na simulan? Okay? Next naman si Daniel, no? Si Daniel mahilig din siya mag-fast. Alam niyo po, yung fasting nila Daniel din, no? Meron ding part doon sa Book of Daniel kung saan pinakita doon na sila, yung mga Hebrew boys, sila Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, yung mga kaibigan niya, sila ay kumain ng mga malulusog na pagkain lang, vegetables, no, fruits. Hindi sila kumain ng choice food. Ibig sabihin, yung pagkain na kinakain ng mga hari o kinakain ng mga mayayaman nung panahon po na yon. Pero pinili nila kainin yung mga healthy. Okay? No meat, no delicious na food. Okay? So, ba't nila ginawa yun? Sabi ni Daniel, tignan mo, after ilang araw, mas malakas kami kaysa doon sa mga ibang pinakain nyo ng mga siniserve nyo dito. And true enough, after that, no,
Nakita na mas malakas sila, maayos yung pangangatawan nila kumpara doon sa iba. But here si Daniel, yung ginawa niya po, in Daniel chapter 9 verse 3, I set my face unto the Lord God to seek by prayer and supplications with fasting. Okay? There is seeking. So yung fasting po, fasting is not just about not eating. Kasi kung hindi ka kumakain, pero hindi ka naman nagpe-pray, hindi ka naman nagbabasa ng Bible, hindi ka naman nag-worship, then maybe you're just in a hunger strike. Alam mo yon? Yung dating nito, para ka lang nag-hunger strike na hindi kami kakain hanggat walang nangyayaring reforma. Hindi kami kakain hanggat walang nababago sa sitwasyon. Diba? No. When we are fasting, sabi po dito, I set my face unto the Lord God to seek by prayer. Okay? I am seeking God. I want to seek the Lord. To seek guidance. Tignan po natin yung prayer ni Daniel. Okay? Mga kapatid, ito po yung prayer ni Daniel. Starting from verse 3, so I turned to the Lord God and pleaded with Him in prayer and petition, in fasting and in sackcloth and ashes. I prayed to the Lord my God and confessed, Lord, the great and awesome God, who keeps His covenant of love with those who love Him and keep His commandments. We have sinned and done wrong. Kita mo po, no? Nagkasala ba si Daniel? Di naman po siya nagkasala eh. Yung mga tao yung nagkasala, pero tinanggap niya na parang parte siya nun. So he's praying on behalf of the people also, Lord, we have sinned and done wrong. We have been wicked and have rebelled. Naging wicked ba si Daniel? Hindi naman. Nagrebel ba siya? Hindi naman. So he was setting himself as a representative of his people. We have turned away from your commands and laws. We have not listened to your servants, the prophets, who spoke in your name to our kings, our princes, and our ancestors, and to all the people of the land. Lord, you are righteous, but this day we are covered with shame. The people of Judah and the inhabitants of Jerusalem and all Israel, both near and far, in all the countries where you have scattered us because of our unfaithfulness to you. Sabi niya, we and our kings, our princes and our ancestors are covered with shame, Lord, because we have sinned against you. The Lord our God is merciful and forgiving. Even though we have rebelled against Him, we have not obeyed the Lord our God or kept the laws He gave us through His servants, the prophets. All Israel has transgressed your law and turned away, refusing to obey you. Therefore, the curses and sworn judgments written in the law of Moses, the servant of God, have been poured out on us because we have sinned against you. You have fulfilled the words spoken against us and against our rulers by bringing on us great disaster. Under the whole heaven, nothing has ever been done like what has been done to Jerusalem. Just as it is written in the law of Moses, all this disaster has come on us. Yet we have not sought the favor of the Lord our God by turning from our sins and giving attention to your truth. Mga kapatid, no, may kita natin doon sa prayer ni Daniel. Talagang binabanggit niya kung ano yung eksaktong sitwasyon na nararanasan nila. Kung nasaan sila at bakit sila napunta doon. So there is acceptance. Ang galing lang nung prayer ni Daniel na hindi niya sinasabi na, Lord, ang sama nila. Lord, grabe naman sila. Lord, mga kamag-anak ko sila, pare-pareho kami ng mga Hudyo, pero ang tindi ng ginawa nila, hindi katulad ko. Ang bait ko, Lord. Walang bakas ng ganun sa prayer ni Daniel. Tinanggap niya, inako niya, isinama niya yung sarili niya. Nirepresent niya yung mga tao na hindi lumalapit kay Lord. Nakikinig si Lord sa mga tao na lumalapit sa Kanya. Nahahabag ang Diyos.
sa mga tao na tunay pong sumusuko sa Kanya. Tuloy natin yung prayer po ni Daniel. Sabi niya, the Lord did not hesitate to bring disaster on us. For the Lord our God is righteous in everything He does, yet we have not obeyed Him. Now, Lord our God, who brought your people out of Egypt with a mighty hand and who made for yourself a name that endures to this day, we have sinned. We have done wrong. Lord, in keeping with all your righteous acts, turn away your anger and your wrath from Jerusalem, your city. Sabi dito, your holy hill. Our sins and the iniquities of our ancestors have made Jerusalem and your people an object of scorn to all those around us. Now, our God, hear the prayers and petitions of your servant. For your sake, Lord, look with favor on your desolate sanctuary. Give ear, our God, and hear. Open your eyes and see the desolation of the city that bears your name. We do not make requests of you because we are righteous, but because of your great mercy. Lord, listen. Lord, forgive. Lord, hear and act. For your sake, my God, do not delay, because your city and your people bear your name. Ano ba may kita natin dun sa prayer niya? Wholeheartedly in his prayer and fasting, with compassion for his people. Hindi niya ibinato doon sa mga tao yung pagkakasala at pagkakamali nila. Pero inilapit niya sila sa Panginoon. Sometimes when we are praying or when we want people to be saved, when we want people to know Christ, dali-dali tayo na sinishare natin yung gospel sa kanila, which is hindi naman po yun masama. But there are many times na ang sinasabi sa atin muna ng Panginoon, ilapit natin sila sa Kanya. And you know, in this way, in His prayer and fasting, makikita po natin na napakalinaw kay Daniel. Ano ba yung totoong picture? Ano ba yung totoong nangyayari doon sa mga tao? Ano ba yung pinagdadaanan nila dahil sa hindi nila pagsunod sa Panginoon? Mga kapatid, siguro sa atin po, gaano po ba kalinaw sa atin? Gaano po ba kaklaro sa atin na sa tuwing hindi tayo sumusunod sa Panginoon, ito yung kinahihinatnan ng buhay natin. And at the same time, yung mga tao sa paligid po natin na hindi sumusunod sa Panginoon, gaano po kalinaw sa atin yung katotohanan na kawawa sila, yung mga karanasan, kaparusahan, mga bagay na mararanasan po nila kung hindi nila mararanasan yung pagmamahal ng Diyos. Kasi naniniwala po ko, if we understand yung bigat ng sitwasyon, kung gaano katindi yung katotohanan ng maaari nilang kahantungan kapag hindi nila nakilala ang Panginoon, malamang di tayo mananahimik. Malamang hindi tayo po isasatabi lang natin sila at wala po tayong gagawin. First na pwede natin gawin is to pray for them. So we seek guidance from God for bringing people to Him. We'll do the rest of our prayers po, no? Sa dulo na lang. So we can still do the other portions of this. So far po, sa pinag-uusapan natin, meron po bang may question? Meron po bang may tanong? Sa online po, sa in-person, wala naman. Malinaw naman. May natututunan pa tayo ngayong gabi, no, sa pagpa-fasting po natin. Fasting is also preparation for assignment. Preparation for assignment. Mga kapatid, sabi sa atin sa book of Ephesians, Ephesians chapter 2, verse 10. We are God's workmanship. You know? For we are God's masterpiece. We are called for a purpose. And yung purpose natin has been
established ever since the beginning of time. Okay? Kaya tayo naging masterpiece ng Panginoon, kaya tayo nilalang ng Panginoon kasi lahat po tayo merong specific purpose for our lives. Kumbaga lahat tayo meron pong assignment. Okay? And for us to be able to do yung assignment natin, every assignment na meron tayo, magagawa lang natin by the grace and by the power of God. It is not by our own strength. Okay? Alam niyo po, gusto ko lang i-share sa inyo to. Because fasting is sobrang spiritual niya na hindi lang mga Kristiyano ang gumagawa ng fasting. Alam niyo ba na kahit mangkukulam nagpa-fasting? Alam niyo po ba na kahit mga spiritista nagpa-fasting? Yung mga gumagawa ng occultic, ng witchcraft, nagpa-fasting din po sila because naiintindihan po nila, natatawa yung natatawa si Alex about it. Kasi alam niya yung mga katotohanan nito. That kahit po sila, those who engage in the occultic, sila po ay nagpa-fasting. Kasi alam nila kung gaano nag-i-increase yung spiritual sensitivity, yung spiritual power, whenever nagpa-fasting yung isang tao. Okay? So, yung fasting, isa siya sa mga susi talaga po para tayo ay lumabas doon sa mga sarili lang nating kakayahan. Okay? So, tingnan natin si Moses. In Exodus chapter 34 verse 28, he was there with the Lord 40 days. Okay? He did neither eat bread nor drink water. Si Moses po ito, no? Nung na-receive niya yung 10 Commandments. Naisip ko lang, no? Sa mga magulang. Mag-utos ka nga lang sa isang anak. Minsan ang hirap na, di ba? Susundin ka ba or hindi? Magbigay ka pa ng 10 Commandments sa milyong tao. Nagbigay ka ng utos sa milyong tao. Di ba? Sasakit talaga yung ulo mo. Pero, kidding aside, si Moses, napakabigat nung kanya pong responsibilidad to lead these people from Egypt to Promised Land. Nung nilabas na nga sila ni Lord sa Egypt, ang kulit pa rin nila Di ba, ng mga Israelites. So, si Moses, he knew that it is in staying in the presence of God, doon niya lang magagawa yung assignment niya. He knew that in staying doon sa kanya pong pagpa-fasting, doon niya lang magagawa, makokompleto yung task na meron siya kay Lord. Si Elijah in 1 Kings chapter 19 verse 8, he went in the strength of that meat 40 days and 40 nights unto Horeb. Okay? The Lord sustained him. Pinakain siya ng Lord for a while. Pero yung isang meal niya na yun, pinalakas siya for 40 days and 40 nights. Sinustain siya ni God. Okay? So, ganoon din po sa atin. The Lord will sustain you in the fast. The Lord will sustain you habang ikaw po ay nagsisik kay God in your fasting. Seeking to fulfill your assignment. Okay? Si Jesus, no, even Jesus, He is God. Jesus fasted because He is showing us paano ba tayo dapat. Okay? So, in Matthew chapter 4, makita natin doon, when He had fasted 40 days and 40 nights, He was afterward anhungered or nagutom na siya pagkatapos na. Okay? Kasi sa totoo po, no, physically, sa fasting, yung unang araw, pangalawang araw, andun yung mahirap Pero pag nalagpasan mo na yung una, pangalawa, pangatlong araw, medyo mas dumadali na yung pagpa-fast. Alright? Pero dito po si Jesus, He showed us 40 days and 40 nights fasting before He even did yung kanya pong ministry. Before He had done yung mga pagpapagaling niya, no? Yung mga miracles niya, He fasted in preparation for the ministry that He was doing. Preparation for assignment. Okay? Naniniwala po ako napakahalaga na itong fasting in the sense na sa pagpe-prepare for an assignment kasi mabibuild yung character natin. Christ-like character. That when we are doing our assignment, hindi siya dahil, magaling ako, kaya magagawa ko to.
Kaya ko magsalita sa mga tao. Kaya kong matapos tong trabaho na to. O kaya kong maging pastor. Kaya kong maging leader. Kaya kong maging ganito. Dahil sa mga kakayahan na meron ako. Pero dito, no, when you are fasting, everything that you are surrendering to God. It's not because of who you are, but it's because of who He is. Okay? Si Paul, in Acts chapter 9, verse 9, he was 3 days without sight and neither did eat nor drink. Okay? So, nung na-encounter ni Paul, no, si Jesus, yung liwanag ng matindi, after the resurrection of Jesus, ano pong nangyari sa kanya? Nabulag siya, di ba? Yung 3 araw na bulag siya, nag-fasting siya. Hindi siya kumain, hindi siya uminom. And yun pala yung simula ng kanya na pong panibagong assignment. Okay? Kasi yung buhay niya nung time before siya na naka-encounter kay Lord, anong ginagawa niya? He was persecuting yung followers ni Jesus. Pero after nun, isa siya sa mga pinaka naging matindi na follower ni Jesus. Praise God. So, si Paul, in preparation for his assignment, in preparation for his task, he fasted. Naniniwala po ako na sa bawat isa po sa atin na nandito, lahat po tayo merong calling. Okay? I'm not just talking about career. I'm not just talking about a job or a business. And it's not even just serving inside the church. Okay? Pero po yung calling, panawagan ng Panginoon. So, yung panawagan po ng Panginoon, syempre naman, no? Paano ka magpe-prepare sa assignment kung hindi mo nga alam yung assignment mo? So, one thing na nangyayari din po sa atin in our fasting, mas nagiging malinaw yung pananaw natin sa ano ba yung panawagan ng Diyos sa ating mga buhay. Okay? Kadalasan po kasi, ang madalas lang natin naririnig, yung tunog ng tiyan natin na gutom na. Tapos pag naramdaman, di ba yung mga tao, no? Pagdating sa pagkain, nawawala sa sarili. Ano mo yan? Yan, may iba, tanungin mo lang, kumain ka na, na-inlove agad. Tinanong lang kung kumain ka na, na-inlove ka na. Di ba? Yung mga tao, pagka, pagka tinanong mo, oh, kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Dami ko kasi ginagawa eh. Parang, alam mo yun, pag di ka kumain, di ka kumakain masyado, busy ka, uy, responsable. Uy, ganito. So, marami tayong mga ginagawa na kino-correlate natin dun sa food. Okay? So, ano ba talaga yung pagkain po para sa atin? Food is supposed to be fuel for our physical bodies. Food is meant to be fuel for our physical bodies. Well, if you are someone na na-enjoy mo pong kumain, di naman po yun masama. Maganda naman na ma-enjoy mo yung pagkain. No? Merong iba na gusto ko pag kumakain ako, matagal talaga kasi gusto ko, nalalasahan ko talaga yung pagkain na kinakain ko, na-enjoy ko yung, alam mo yun, bawat guya, di ba, may saya, parang gano'n. Pero, mga kapatid, no, hindi nais ng Diyos na ang buhay ng tao ay mag-revolve sa pagkain. Di naman siguro, pastor, hindi naman nagre-revolve sa pagkain. Kita mo yung mga tao, magtatrabaho para may makain. Kakain para magkatrabaho. Nagiging cycle lang yung food. But what if yung pagkain, no, hindi yun yung laman ng isip natin? Hindi yung pagkain yung nagiging pangunahin na driver ng mga decisions natin. Paano ko nasabi, di ba? Yung tao, pag gutom, galit. Pag tao, pag gutom siya, mabilis uminit yung ulo, madali siya na maging impatient, di ba? Pag yung tao nag-grocery ng gutom, kung ano-ano pinagbibili sa grocery. No? So, wag mag-grocery ng gutom. Dapat busog ka para nasa tama yung isip mo. Di ba? Alam niyo po, isang natutunan ko din, no? Japanese culture. Pag kumain daw yung mga Japanese,
meron silang rule na dapat 80% lang silang busog. Ay, 80%. Paano mo naman nasabing 80% kang busog? Right? Paano mo measure yun? Di ba? Kasi po, no, you know your body, right? But sometimes, hindi po natin kasi naiintindihan na yung mga tiyan po natin, no, bakit ba yung mga tao mabilis lumaki yung tiyan? Mabilis lumaki yung tiyan natin kasi kadalasan pag kumakain tayo, binabase natin sa busog. Yung parang, titigil na ako kasi di pa ako busog eh. Alam niyo po ba, yung feeling ng busog, late po siyang dumarating. Late siyang nare-register ng utak natin. So, kumbaga, nabusog ka na, ilang minutes, bago pa maintindihan ng utak mo na, uy, busog ka na. Kanina ka pa busog, kumakain ka pa din. Eh kaso, every time that it happens, lumalaki ng lumalaki ng lumalaki yung tiyan ng tao. Okay? So, ngayon, yung mga Japanese, meron silang rule, 80%. Kain ka lang 80%. So, wag mong hintayin yung 100% na feeling ng busog kasi pag dumating na yung 100%, late na yun. So, kumbaga, papunta ka pa lang sa busog, tumigil ka na. Okay? Parang ganun. So, it's a matter of decision. It's a matter of decision that 80% I stop. Hindi ko hahayaan na yung chan ko yung magsabi sa akin na busog na ako. It has to be my own decision na tama na to. Right? Isa pang trivia. Alam nyo ba? Okay. Alam nyo ba na yung mga chan po natin, no, kino-consider niyang busog tayo by volume. By volume. Hindi po by, yeah, very good. Hindi by quality, hindi by nutrition facts. Alam niyo po yun? Yung mga nasa likod ng mga wrapper or ng mga box ng mga binibili natin sa grocery, di ba? Gaano karaming protein, gaano karaming sugar, ganyan. Hindi po yun yung minimeasure niya. Ang minimeasure niya, volume. Okay? So, iba yung iba yung bigat sa tiyan ng 1 kilo, sabihin natin 1 kilong pechay sa 1 kilong French fries. Okay? So, so minsan no, kaya parang hirap, ang hirap ko naman mabusog. Gusto ko kumain ako ng kumain lang kumain. Kasi nga, by volume, nabubusog yung tiyan. Hindi by the quality of the food that we eat. Pero nakikita po natin, when you start to change yung quality ng food na kinakain po natin, pumapasok na dyan yung pagiging intentional natin, pagiging disiplinado natin. Mahalaga ba yun as a Christian na disiplinado tayo sa pagkain po natin? Opo. Kasi po, gluttony is a sin. Right? So, hindi pwede na, sobrang strict natin sa sexual immorality. Sobrang strict natin, ito, naninigarilyo to, alcoholic to, or ganyan. Eh, ikaw, every week samgyup, hindi ba okay ba yun? Di ba? Maliban sa magastos yun. Pangalawa, di ba? We are always feeding yung atin pong flesh. Okay? So still, hindi pa rin siya mabuti. Okay? And at the same time, no, we understand that from the fruit of the Holy Spirit, andun po yung self-control. Self-control. So, hindi natin pwede, Lord, I want more love, I want joy, I want peace, patience, kindness, pero ayaw mo yung dulo, the self-control. Part po yun ng package eh. So, maybe, some of us, we don't have that, yung experience na ng fullness of life that we have supposedly in the Lord. Because the last part na self-control, ayaw nating i-accept as part of it. That we would rather just enjoy on our own, no? Siguro, hindi naman, mapupunta ba ako sa impyerno kung, kain ako ng kain? Hindi naman siguro, no? That's not why a person would go to hell or will not be saved. Pero, the reason why, bakit hindi tayo nabuhay sa self-control? Bakit hindi tayo nabuhay ng may contentment? You know? Stuff like this. So, kaya yung fasting, it rewires us. No? Yeah. Kung mapapansin nyo po, no, mga kapatid, bakit din mahalaga yung fasting in the physical sense? Karamihan
ng sakit na meron ang tao po ngayon is acquired. Hindi na po siya yung parang na nagkasakit sila dahil sa isang dahil lang sa nahawa sila or ano, pero tama ba, acquired nga ba yung tawag doon, na dahil sa kinakain natin, okay, dahil sa lifestyle natin, ibig sabihin preventable naman sana kung hindi tayo ganito kumain, you know. Like 3 years ago ata yun, nag-pre-diabetic po ako, and that was a signal for me because 30 years old yung tatay ko, doon siya naging full-blown diabetic. So, it's a wake-up call for me na parang, gusto mo ba ng ganong klaseng lifestyle? Gusto mo ba ng ganong klase na, naalala ko na nung bata pa ako na halos araw-araw nagtuturok yung tatay ko ng insulin, you know? So, it's important para sa atin to reevaluate yung lifestyle decisions na meron tayo because, yes, pinapabuti ng Diyos yung ating pong mga ugali, pinapabuti ng Diyos ang ating pong mga pananaw sa buhay. But at the same time, tinatawag niya rin tayo to be good stewards of our body. This temple of the Holy Spirit. Okay? Alagaan natin, ingatan po natin. Right? And in our fasting, nagkakaroon tayo ng refreshing, nagkakaroon tayo ng restart, nagkakaroon tayo ng pagkakataon po para mailagay sa tama yung ating pong, kasi meron pong iba nagfa-fasting sila, tapos after ng fasting nila, biglang kakain sila ng sobrang dami. Hindi po ganun yung tama pong fasting. Okay? So when we are fasting, nandun yung ating humility, no, sa Panginoon. We are doing it unto the Lord. We are preparing for an assignment, and at the same time, we are doing something good for our body, the temple of the Holy Spirit. Because in our assignment, wala ka namang ibang vehicle na gagamitin eh. Pwede ka bang manghiram ng katawan sa iba? Hindi naman po tayo pwede manghiram ng katawan sa iba. Hindi naman tayo po pwede na magrenta ng ibang tao na gagawa ng task na yun if we only have one body, and that's what we will use to serve God and to serve people. That's what we will use to lay down our lives for the sake of the gospel. So, yun po yung isang paalala din po sa atin. Preparation for assignment. Next naman po is fasting for discernment and devotion. Discernment is so important. Okay? Discernment. Mas malalim na pagkaunawa sa mga bagay-bagay. Mas malalim na pagkaunawa sa mga tao sa paligid po natin. Discernment. This is more than just intuition. This is more than just simply to see beyond a person or under yung kanyang facade. But discernment also is discerning the spirit a person is carrying or the community is carrying. Right? Fasting also is important for discernment and our devotion to God. Our desire to grow deeper with the Lord. Okay? So in Acts chapter 13, verse 2, the Antioch church, right? As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost or the Holy Spirit said, "Separate me, Barnabas and Saul." So, ito po kasi yung time na naghahanap sila ng papalit kay magpapalit doon sa disciples, di ba? Sino na yung mga magiging disciples this time? Sino na yung mga susunod na magiging tagapaglingkod ng Panginoon? So ngayon, nakita nila na okay, si Barnabas, si Saul, yan, they will be serving God. So mas naging malinaw who to appoint. Mas naging malinaw who to call for service. Right? So hindi lang basta, sinong available? Sige, siyang maglingkod. Pero dito, with discernment, nakita na okay, ito pala yung tinawag ng Panginoon. Siya pala yung tinatawag ng Panginoon. Okay? So ano pa? Next one is si Paul and Barnabas in Acts 14 verse 23. When they had ordained them elders and had prayed with fasting, they had prayed and fast, okay, doon sa paglagay ng mga church leaders. Okay? I've seen ministries, I've been in ministries kung saan
Yung mga ina-appoint na mga leaders, mga small group leaders, even pastors, o ito, magaling to, lagay natin to. O ito, nag-i-invite to ng maraming tao, gawin natin siyang leader. O ito, kaya niyang magsalita. O ito, kaya neto, gawin tong kung anong mga bagay na to. Nagiging pastor, nagiging leaders. Pero mga kapatid, no, God is not calling people based on their skills. God is not calling people based on their skills. God is calling people based on His design, His assignment. Okay? Tinatawag niya yung mga tao with the right spirit. Right? The right spirit, the right character. Yun po yung nilalagay ng Panginoon. So it's not just about skill. It's not just about capacity. It's about carrying the anointing. It's about knowing sino ba yung mga tao dito na nakarinig talaga ng panawagan ng Diyos. Oh man, I remember so many people na merong vision si Lord sa kanila, may panawagan si Lord sa kanila, and even me as a pastor, I can see it confirming na meron talaga silang calling sa Lord eh. Kaso kahit malinaw sa akin, pero hindi malinaw sa kanila in the sense na hindi kasi sila nag-pray and fast and nag-seek kay God. Mas inuna nila yung mga damdamin nila, mga offenses nila, kung ano mga bagay. So, hindi nila makita fully yung fulfillment. Kahit na narinig na nila yung calling ni God, ang kulang na lang is yung surrender eh. And praying and fasting about it. Sometimes they don't fast about it, they feel it. They try to feel, they try to sense. Pero how can you sense something if you are always fulfilling the desires of your other senses, your worldly senses, pero hindi yung spiritual sensitivity na nabibuild sa fasting? Spiritual sensitivity na nabibuild in surrendering your tummy to the Lord. 'Di ba? Yung yung mga kagutuman natin sa ibang aspeto mas inuna natin kaysa doon sa kagutuman natin sa Panginoon. So nakakalungkot when you see people na they are really cold, tinawag sila ng Panginoon, pero alam niyo po, ang napakaganda kay Lord eh, the calling of God is irrevocable. The gifting of God is irrevocable. Ibig sabihin, kung tinawag ka niya, tinawag ka niya. Kahit na ano pang mangyari, tinawag ka niya. Pero ang hinihintay niya lang talaga, sumunod ka doon sa panawagan na yun. Right? Malay mo sa pag-fasting mo, doon ka lalong i-convict ni Lord. Lord, I'm praying right now in the name of Jesus for everyone in this session na merong calling kay God. May calling sa iyo, Lord. There were seasons in their life na pinaramdam mo na tinawag mo talaga sila, nakatulong sila sa mga tao sa paligid nila, nakapag-abot sila, nakapag-pray sila sa mga tao, may mga pinagdadaanan, nakatulong sila sa mga tao na malayo sa iyo, Panginoon. But for some reason, dahil maraming nangyari sa buhay, tinalikuran nila yung calling na yun. But right now, God, since they are here and they can hear you calling to them again, you are awakening something in their spirit. You are increasing the conviction in their spirit. In the name of Jesus, Lord, kung gaano ka-convicted si Paul na na-realize niya, mali pala yung ginagawa ko, mali pala, akala ko kay God ako sumusunod, akala ko tama yung buhay ko. Pero na-convict si Paul and he turned around his life. Lord, I pray for that same kind of conviction na maramdaman ng bawat isa po sa amin na kung ano yung pinapagawa mo sa amin, simula namin ngayong yakapin. Simula namin ngayong tanggapin. In the name of Jesus, increase conviction in our spirit. Consume our hearts, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. The Lord is calling us. The Lord is calling someone.
here right now, meron kang panawagan sa Panginoon. Baka tinalikuran mo, baka kinalimutan mo, or kumapal lang yung kalyo natin, kaya akala natin wala. Pero deep in your spirit, you know that there is the voice of God. You are meant to do it. You are meant to be that. Hindi ka nagkamali. I just want to remind someone here, nung sumunod ka sa Diyos ng buong puso, nung sumunod ka sa Diyos ng buong mong pagkatao, hindi ka nagkamali. May mga nagkamali man na leader sa buhay mo, may nagkamali man ng mga tao sa paligid mo, pero hindi nagkamali sa Lord na pinili ka niya. Hindi nagkamali sa Lord na pinili ka niya. Tuloy natin to. Yan, bago natin matapos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Um, si Anna, okay, si Anna, the prophetess, in Luke chapter 2, verse 37, she departed not from the temple, but served God with fastings and prayers night and day. Wow. Si Anna, who was a prophetess in the temple, no, ito yung time na dinala si Jesus para siya po ay i-dedicate i-dedicate sa temple. Nasaksihan talaga ni Ana yung matagal niya nang hinihintay. Ano hinihintay niya? Makita yung Messiah, makita yung Savior. And she experienced it. So ganun din sa atin. Maybe you have a deep desire. Lord, I want to see you. Lord, I want to know you. Lord, I want to live for you. I want to experience you on a whole nother level. God answers that kind of prayer. God answers that kind of prayer. Sa mundo ba naman natin, sa panahon ba naman natin ngayon, di ba, na ilan lang ba talaga yung nagsisik sa Panginoon? Aayawan niya ba na i-reveal yung sarili niya sa'yo? Kung isa ka na lang doon sa mga nagsisik talaga sa kanya ng totoo. No? You get the point? So, if you are truly seeking God, this is something that God wants to show you. Amen? God wants to reveal Himself, to us in such a mighty way. And sometimes, para makita mo yung strength and yung might ng Lord, we need to first accept and embrace our weakness. And minsan, hindi mo maalala. Nakakalimutan natin na weak tayo kasi sobrang lakas na natin. Sobrang lakas na natin. Baka magaling na tayo dumiskarte sa buhay, magaling na tayo sa mga bagay na ginagawa po natin, na iraraos natin ang ating pong pamilya, nagagawa natin yung mga responsibilidad natin, and those are good things. But sometimes a reminder of weakness is important. Saan ba tayo pinaka-weak? Kadalasan pag di ka na nakakain. In our time of fasting. In your time of fasting. You remind yourself of the truth of our weakness. Baka doon tayo matauhan ulit na, oo nga no, eto lang ako Lord. Sa totoo lang. Oo, maaring may mga na-achieve na ako, may mga nagawa na ako, maaring mabuti akong ama, mabuti akong provider, maaring, I've done these things. But in my time of fast, I am reminded, wow, eto pala ako talaga, Lord. Yung totoong fasting talagang nakaka-humble po. Yung totoong fast. Hindi po siya nagkukos ng self-righteousness, yung fasting. If it is real, if it is truly before God. I wanna share something to you, pero next week na lang po. We're gonna talk about, next week, I'm gonna talk about the Day of Atonement, which is yun lang yung fasting na talagang pinadeclare ng Lord sa mga tao. A Day of Atonement. And we're gonna look into that next week. Hindi ko na siya madidiscuss ngayon. I just wanna give you that reminder to also excite you. Oh, next week, pag-usapan namin, Day of Atonement. Ano nga ba yun? Right? So, reviewing yung mga pinag-usapan natin kanina,
6 reasons why we fast. I'm not saying it's limited to all of this, pero so far yun na-discuss natin ito. Repentance, intercession, grief and yung mourning, guidance, preparation, discernment. In your own personal time of fasting. Maybe tomorrow, you will fast. I don't know. Baka sa Saturday, mag-fast ka. Sunday, mag-fast ka. Why not? You can do that. If po sa Sunday, since our church, we are declaring that Sunday would be our Sabbath, or Sunday would be our rest, that could be a day for you if you want to, na mag-fasting. It's okay. If Saturday, after lahat ng work mo, lunchtime, gusto mo na mag-fasting, and then magcha-church tayo ng gabi, 6 p.m. Tapos, kakain ka na lang after. It's fine. It's up to you. You can do that. Okay? You can fast. Basta yung fasting natin, let's make it a biblical one. Hindi lang, oh, fasting to. Hindi ko naman to binabash, no? Pero kasi minsan parang sobrang pinababaw natin yung fasting. In the sense na, di ka lang nag-cellphone, fasting na. Di ka lang nag-Facebook, fasting na. Di ka lang nag-TV, fasting na. Di ba? Di naman masama yun. Social media fast, okay, then, but don't call it a biblical fast. If it's a detox, a social media detox, then that's what it is. Pero fasting in the biblical sense, in the real biblical sense, balik tayo dun sa Bible. Ano talaga yung ginagawa sa Bible about fasting? Pwedeng Daniel fast yan. Sige, gulay lang or fruits lang, okay lang po yun. Tapos tubig. No? Walang mga sugar, walang mga sweets whatsoever. Okay lang, fasting pa rin po yun. If it's a fasting na, okay, fasting ako ng 7 a.m. hanggang 7 p.m. Okay lang din, wala pong problema. Fasting ka ng paggising mo, let's say 6 a.m. gumigising ka, tapos hanggang alas 3 ka lang magka-fasting, okay lang yun. Fasting mo, isang meal sa isang araw ka lang hindi kakain, or dalawang meal ka hindi kakain, okay lang din. Walang problema. Basta in those time of fasting, you are praying, you are seeking God, you are spending time with the Lord, you are interceding for people. When we fast, we really fast. Okay? E ganoon din, I want to invite yung mga kasama po natin na nandito ngayon, if you wanna join us for a fasting, our church Unbound will be having 3 days lang to. 3 days pero solid. We wanna make it solid because na-try naman natin before, 21 days. Na-try natin 7 days. But we just wanna do a solid 3-day fast. Solid na 3-day fast. Fasting talaga. Tapos ginawa natin siyang 13, 14, 15 kasi mag-prepare talaga tayo. Paghandaan po natin. Hindi pa yan this weekend, pero next week pa po yan. Let's do a fasting. And August 12, 8 p.m., pwede tayong mag-online, short online prayer, 15, 30 minutes na fasting declaration lang. I-declare natin na, Lord, starting tomorrow hanggang Saturday, we are declaring a fast corporately. So, that's Thursday, Friday, and Saturday. So, yung Thursday, imbes na, di ba ito, meron tayong prayer, no? I will also share about yun nga, yung Day of Atonement. And then, 14, we also have online prayer. Yung iba, gustong in person kasi dito ko rin to gagawin sa church din. In-person worship and prayer. And then yung sa 15 naman, Saturday, after ng Saturday service, there will be dinner here. Magdi-dinner tayo together. Sa mga pwede po pumunta po tayo. Tapos magko-corporate breaking tayo ng fast. Right? Pero after ng dinner, together, we will continue in prayer, we will continue in worship, simula alas 10 hanggang alauna ng madaling araw. So there will be, yung OPM po is an overnight prayer meeting. That will be a time for us to pray, a time for us to worship, a time for us to not just connect as a community, but to seek God together. We will seek God together overnight
So yung iba, maybe nandito yung mga anak namin, kasama na natin magpe-pray. Dito lang naman tayo sa loob po. We will be praying, we will be worshiping, we will just be spending our time in the presence of God. 10 p.m. hanggang 1 a.m. Alright? So that's what we're gonna do next week. Yan. Sabi ni Ate Alex dito, biblical fasting is less about what you give up and more about who you seek. Amen. Right? So, ganun din po, no? Reminder po sa bawat isa po sa atin that when we fast, it's really about seeking God. It's not seeking, hindi masama po to seek healing, but that's not the main thing. Hindi po masama to seek breakthrough, but that's not the main thing. It is God. It's knowing and declaring na no one else is worthy. God is worthy. God is worthy of our worship. God is worthy of all our strength. Yung buo po natin pagkatao, we are able to just focus on the Lord. Tayo po'y manalangin sa oras po na to. God, we just thank you sa lahat po ng mga napag-usapan po namin ngayong gabi. We thank you, God, for reminding us kung ano po yung biblical fasting and how fasting happened in the Bible. Paano nag-fast yung mga tao, paano sila nagpakumbaba po sa iyo. Kami rin, Panginoon, kahit sa mga panahon na hindi kami nagfa-fast, tinatawag mo naman kami palagi na magpakumbaba po sa iyo, Panginoon. But it's just that sa time po ng fasting, lalong lumalalim yung pagkaunawa namin ng kung paano nga bang sumuko sa iyo. Paano nga bang mabuhay kami talaga para sa iyo, sa kaluwalhatian mo, Panginoon. Dahil sa panahon ng fasting, we're not embracing our own glory. We are not embracing our own desires. But in our fasting, we are seeking you, we are worshiping you, we are honoring you, we are fully surrendering to you. So we thank you, Lord, na meron ka pong panawagan para sa bawat isa to pray and fast. Whether we do that as individuals or as corporately, Lord, ang pinakamahalaga is we truly seek you. Ang mahalaga is our focus is you. It's not even about the food. It's not even about our physical bodies. But it is about seeking and surrendering to you. Panginoon, pagpalain mo pong bawat isa. Patuloy mo po kaming samahan, ingatan at protektahan. Patuloy mo po kami pagpalain. Nasaan man po kami ngayon, ano pa po mga sitwasyon ng mga buhay po namin. Patuloy ka pong mangusap sa amin, Lord. Patuloy po na pagtibayin mo kami, palalimin mo kami sa pagkakakilala po namin sa iyo because in everything, Lord God, nothing else matters but you. No one else matters but you. And in our seeking you, in our honoring you, doon namin lalong napahahalagahan din yung mga tao sa paligid namin at mga bagay na meron kami sa aming po mga buhay kung ano man po ang mga bagay na pinagkaloob mo. So Lord, we give our everything to you. We surrender our everything to you. All of us, all our hearts, all our minds, all our body, in this case, with our fast. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank God.